Amen. May kasama po ako, may ano tayo. May model tayo ngayon. Diyan ka muna ha. Good morning po sa inyong lahat. Amen. O, sige. Let me show you something. Nakikita nyo na po, ano. Sino po dito makakapagsabi ano po ang tawag sa punong ito? Wow, ang gagaling. Bonsai. Sige, iwan mo na para naman hindi ka na mangalay dyan. Ito po ay isang, ayan, bonsai. Ang mahal po pala ng bonsai. Kaya pagpasensya nyo, ito lang po yung kinaya. Medyo may mga ano naman na siya, mga dahon-dahon na onti, no? Oo, so, ayan. Ang bonsai po is, actually, isa po siyang Japanese term. So, nagsimula siya sa Japan, sa Japanese. So, pag sinabi pong bonsai, medyo mabigat, ah. Ito yung practice, ano, okay lang, dito na lang. Ito po yung practice, thank you, na nag-umpisa from the art po ng creating miniature, di ba? Mga maliliit na mga halaman or trees wherein naitanim siya and intentionally na shaped siya and maintained in a small containers. Ayan. So ito ay isang halimbawa ng bonsai. So this tree is actually grown and shaped like the small tree in this container. So basically, kung mapapansin po ninyo, ang puno na ito, puno naman siya actually, right? This tree looks full grown, okay? But it is intentionally kept small. Intentional siya na pinanatili lang na maliit. So kung makikita po ninyo actually ng malapitan, meron po dito, I don't know if mga alambre yung tawag, pero yung makakapal siya na alambre na nakapulipot sa mga sanga niya to control it, yung kanya pong paglaki. So, gaya na sabi natin, intentional siya na hanggang ganito lang dapat yung kanyang laki, hindi na siya lalaki. So it is placed in a pot or yung paso, its roots are restricted and its growth is controlled. So from the outside, kung makikita natin, it looks alive. Di ba, mukha siyang buhay, it looks healthy, even beautiful. May mga ginagamit nga, di ba, pang landscape siya, pang design sa mga bahay. Napakaganda niyang tignan bilang decoration. Pero, internally, it is limited. And ito po yung question sa atin pong lahat. If something like this, can look alive but still limited, what about tayo bilang isang tao? What about us bilang isang Kristiyano? Ano po? Maaring buhay tayo tignan. Tingnan mo nga yung katabi mo, buhay bang tignan? Baka hindi, buhay pa, ano? Maaring buhay tayo tignan, maaring maganda tayo tignan, which of course I know maganda naman talaga tayo, hello, di ba? Maaring we are so alive on the outside, we are so jolly, di ba? We are so visible, we are fresh. Sobrang ganda natin tignan, buhay na buhay tayo tignan, na gaya ng sinabi natin, or yung sinasabi natin kapag meron tayong pa-icebreaker, yung ako'y buhay, hindi patay, ako'y gising, hindi tulog, nakikibaka. Yun ba yun? But in reality, baka gaya po tayo nitong isang bonsai na to, na halaman or na puno, buhay po siya pero limitado. Walang paglago. Alam niyo yun, ilang Kristiyano na pero walang paglago. Ilang taong Kristiyano na, no? Ilang taon na halimbawa sa grade 5 pero hindi pa rin marunong magsulat. Di pa rin marunong magbasa. Ilang taon ng Kristiyano pero nasa Sunday school pa rin. Pwede ba yun? Kaya pwede nating sabihin kapag may inaasar tayo, di ba, sinasabi niyo, baka Melwin yan, parang gano'n, di ba? Pero kung ilang taon ng Kristiyano, walang paglago, anong pwede nating sabihin? Baka bonsai. Kaya po ang title ng ating sermon today is, baka bonsai. Pwede ba yung sabihin natin nung may tono siya, yung baka bonsai. In 1, 2, 3, go. Baka bonsai. O di ba tinuruan pang manglait? Hindi po. Okay. Baka bonsai. Okay? So signs po na ano yung mga pwede nating matutunan mula po dito sa bonsai na puno na ito. Ano po yung mga signs ng bonsai Christian? Ano po? That we can see from this bonsai. Number one na tayo agad, no? Number 1, ang bonsai po. Baka bonsai ka kung hindi ka tunay na
nakatanim. Palatandaan na ikaw ay isang bonsai kapag hindi ka tunay na nakatanim. Ano ibig sabihin nun? Ibig pong sabihin, gaya po ng bonsai na to, it is just potted. Potted, ibig sabihin yung pot or yung paso. Nakapaso lang siya pero hindi siya tunay na nakatanim kumbaga sa open na soil. So a bonsai is not growing in open soil. It is placed in this small pot, no? Disconnected from natural expansion. Kaya po yung kanya pong environment is controlled. Its movement is easy and its growth is again, it's limited. So yes, no, it looks like a tree. Totoo namang puno siya, but it is not truly planted for growth. Hindi naman talaga siya tunay na nakatanim para mas lumago pa ng lumago. Gaya nitong bonsai, di ba? Nasa paso lang, hindi talaga siya lumalaki. And marami pong Christians ganito spiritually. Present sa simbahan, pero hindi rooted sa Panginoon. We say they're surrounded by faith but not grounded in Him. They're connected externally but not established internally. Minsan nasa church dahil saan? Dahil sa environment, dahil sa tropa, dahil kay crush, di ba? Pero hindi dahil sa relationship niya sa ating Panginoon. And ano bang tawag doon? Baka bonsai. Bakit? Because it is just potted and not planted. Ano bang pinagkaiba ng potted, yung nakapaso lang versus sa planted, yung tunay na nakatanim? Ang potted plant, just like this one, konting, halimbawa, sobra siyang kinakailangan lagi siyang mini-maintain. Kailangan kinokontrol, kailangan nililipat, kailangan nilalagay, halimbawa sa may sunlight. Kapag baka may malakas na ulan, kailangan itabi, baka masira siya. And you know, when we say potted, konting discomfort, kailangan ilipat agad. Di ba? Konting offense. Halimbawa, nandito siya kasi potted siya, right? Konting offense, aalis agad. Okay, ilipat natin dito. Kaunting correction, aray agad. Konting correction, sasabihin, nagwi-withdraw agad. O di kaya naman, sasabihin, kinorek lang ni pastor, huwag mo akong sigawan. Kilala niyo ba yon? Huwag mo akong sisigawan. Hindi naman talaga sinisigawan. Di ba? Meron lang kapag napagsabihan siya ng pastor, nagiging sensitive agad. Dito na lang ako, kawawa naman ako. Dito na lang. Di ba? Hindi lang nakamusta halimbawa ni pastor. Kilala niyo na ba yung kung sinong iyahalimbawa ko? Hindi lang nakamusta, anong sasabihin? Walang ni isa sa inyo nangamusta sa amin. Kilala niyo ba yon? Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta ka na? Sorry, medyo masyadong yung mga sample natin. But, you know, it's not to invalidate our feelings, but you know, gaya po nitong bonsai na to, konting kibot, konting discomfort, lipat agad, dahil potted lang siya. Hindi siya tunay na nakatanim sa isang lugar. Gaya halimbawa ng puno rito sa mangga. Puno dito sa mangga. Yung puno ng mangga dito sa labas, right? Nasa labas lang siya. Steady lamang siya. Not like this one, no? Potted lang, ang daling ilipat. Ano pong tawag doon? Baka bonsai. Yan po yung potted. Nakapaso lang. And gaya ng sabi natin, ang planted na puno naman, iba naman ito. When we say planted, it stays through storms, through heat, sa mga seasons, and even sa mga stretching. Because yung kanya pong ugat, roots are not built by convenience. Roots are built by what? Consistency. Some people are always changing church, mga nagpapalit ng circle of friends. Sa mga Gen Z, ang tawag po nila cuff. O, di ba? Tama ba ako? Ayoko na sa cuff na yan. CUFF. Sasabihin nila, hindi naman ako bilang sa friends ko, sa cuff na yan, so magpapalit na ako ng cuff. You know, nagpapalit ng leader, ng environment. Not because God is leading them. Ginagamit pa minsan si Lord. Sinabi ni Lord. But because actually, they never learned how to be planted. If every inconvenience makes you live, you will never stay long enough to grow.
Growth needs stability. You cannot build deep roots while constantly moving pots. Gaya ng bonsai nito, kung paulit-ulit nating ililipat sa kung saang-saang place, hindi po ito magbibuild ng kanyang malalim na ugat. Gaya po halimbawa ng meron din tayo mga ibang binibili na mga halaman or plant sa store. At first, nakikita natin na healthy yon. Pero kapag ka forever po na hindi siya or na nasa maliit lamang siya na paso, di ba meron yung mga, halimbawa yung mga seeds or yung mga itatanim na mga puno, di ba una maliit pa lang siya and nakalagay lang siya sa Kapag forever yun na nandun lang, hindi talaga siya fully na mag-grow. Its roots stop expanding and then eventually growth becomes limited. Strength becomes shallow and survival becomes the goal instead of growth. It survives but it never becomes what it was meant to be. So do you want to remain potted or do you want to be planted? Planted. Sumagot talaga. Thank you po. A potted Christian is easily moved. A planted Christian is deeply rooted. So ano ngayon ang antidote or paanong hindi tayo magaya dito sa bonsai na to? Paano hindi tayo manatili bilang isang bonsai? Ano yung tamang response? Of course, be planted, not potted. Maitanim ka, hindi nasa paso. Not just present, but we are planted. Move out from that pot, tong paso na to, and be planted to the house of the Lord. Be planted sa lugar na nais ng Panginoon na ikaw ay lumago. Be planted sa pinagagawa ng Panginoon sa iyong buhay and be planted in the word of the Lord. In Psalms 1 verse 3 in NIV, it says, that person is like a tree planted by streams of water. Yung tinutukoy po dito na that person, sabi doon, yung sa mga unang verses, from 1 and 2, it says, mapalad, sabi doon, ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama. So in short, yung tinutukoy po dito is the righteous person, hindi sumusunod sa mga ginagawa ng masama, hindi siya nakikisama sa mga kumukutya, and sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Kaya sabi dito, that person is like a tree planted by streams of water. Siya'y punong kahoy sa tabi ng isang batis or ng batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Kaya anuman po yung kanyang gawin, sabi doon, siya'y nagtatagumpay. So take note yung word planted. Hindi palipat-lipat, hindi po unstable, hindi dependent sa feelings, hindi depende kung convenient pa ba or inconvenient na. Planted. Ibig sabihin, committed kay Lord. Consistent kahit mahirap, Faithful kahit halimbawa walang hype, kahit walang nakakakita, kahit walang recognition. Steady kahit na may bagyo because real growth takes time. And roots grow deep when you stay planted in God. Hindi ka tinawag ni Lord para maging potted Christian. Hindi ka tinawag ni Lord para maging bonsai. Tinawag ka niya para maging puno na stable, rooted, and growing. Amen? You are called to be planted. Pakisabi sa katabi mo. To be planted, not potted. Hindi para nasa paso lang. Because when you are not truly planted, you become vulnerable to everything around you. Vulnerable, ibig sabihin, unsafe ka. Kumbaga, in danger ka sa mga bagay that's around you. And that leads us sa atin pong pangalawang punto. Baka bonsai or palatandaan na ikaw ay isang bonsai Christian, baka bonsai ka kung number 2, ikaw ay walang lalim. Shallow roots. Kanina pa natin nababanggit ang patungkol sa ugat. This bonsai survives because its roots are constantly trimmed and controlled. Hindi po siya pinababayaang lumalim.
Because the deeper yung roots nito, the deeper the roots grow, the bigger the tree can become. Tama? Kasi the more na mas malalim yung ugat, the more na mas lumalago or lumalaki yung isang puno. So to keep it small, the roots stay shallow. And again, spiritually speaking, marami pong Kristiyano ulit. Ganito. Pero wala dito yon. Amen? Wala dito yan. But you know, spiritually speaking, maraming Kristiyano ang ganito, mukhang okay sa labas, pero walang lalim. Faith that only survives on Sunday. No deep prayer life, no word intake. Alam niyo po, may isang pastor during his preaching, actually kasi, di ba dati uso pa ang mga physical Bible. Pero ngayon, hindi ko alam may physical Bible pa ba tayo. Uso na ngayon, phone. Mga applications ng Bible, search nyo na lang. Pero merong isang pastor, sabi niya, let's open our Bible from the book of hesitation. May nagbukas po ng Bible. Binuksan yung Bible. Wala namang book of hesitation. Meron ba? Walang book of hesitation. You know, books of the Bible, hindi pa rin alam. So anong tawag doon? Baka bonsai. Ilang taon ng Kristiyano, hindi pa rin alam books of the Bible. Di ba? Walang lalim sa salita ng Panginoon. O di kaya nagiging dependent halimbawa sa iba. Kapag wala na yung kasama sa church, hindi na rin ako a-attend, wala na yung crush ko dyan. Diba? Emotion-based Christianity. Kapag ka nasaktan, hindi na a-attend ng church, lilipat na kaagad ng church, dito ako, hindi ako nasasaktan. Walang ganon. Right? So kapag ka okay na ang buhay, okay ang kanyang buhay, okay ang lahat ng mga nangyayari sa kanyang paligid, okay rin ang pananampalataya niya. Okay rin ang faith. Pero kapag ka may pressure, kapag ka may correction, kapag ka may pruning, bagay na hindi umaayon sa mga expectation, nawawala na. Hindi mo na makita sa simbahan. Nadi-discourage na. Nagdududa na. Humihina na. Because shallow roots cannot handle deep storms. A lot of Christians, you know, want strong faith but avoid deep roots. Pwede ba yun? They want inspiration, they want breakthrough, they want emotions but avoid discipline. They avoid consistency. Even yung secret place na sana ay oras or lugar para makipagniig sa ating Panginoon, iniiwasan. A tree can look healthy. Green na green yung mga dahon, no? Mukhang matibay halimbawa yung kanyang puno or yung trunk. Pero halimbawa isang bagyo lang, bumubuwal agad. Bakit? Not because the storm is strong, but because the roots are shallow. Hindi po dahil malakas yung bagyo, kundi dahil ugat niya, hindi naman talaga siya nakatanim ng malalim or hindi lumago yung kanyang ugat. Shallow lang, ibig sabihin mababaw lang yung kanyang ugat. Halimbawa itong bonsai, ilagay mo sa labas during may bagyo, baka umuna pa itong mailipad kapag malakas ang hangin. No? Madaling matangay dahil walang malalim na ugat. You know, trials don't create shallow faith. They actually reveal it. Nire-reveal niya yung mga pagsubok na yan kung gaano ka-shallow, kung gaano kababaw, or kung gaano kalalim yung ating mga ugat. You know, if your roots are shallow, your faith will always be unstable. And of course, age, yung atin pong mga edad, does not equal maturity. Time in church does not equal growth. Matagal na ako sa simbahan, wag mo akong anuhin, mas nag-grow ako sa'yo. Hindi ganon. Di ba? Ang ating pananampalataya ay hindi nasusukat sa kung gaano na tayo katagal sa simbahan. Hindi po ito patagalan. Hindi ito pahabaan. Kundi palaliman. Palaliman ng ugat. Ano po yung antidote para hindi po tayo matulad sa isang bonsai na walang lalim na gaya ng sabi natin? Ano yung tamang response natin? Of course, we need deep roots. Kailangan po natin ng malalim na ugat. Colossians 2,
verses 6 to 7, it says, "So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness." Sabi doon, rooted and then built up in Him, strengthened and then overflowing. Hindi lamang po tayo, kumbaga, inspired lang. Inspired ako sa message ni Pastor today. Ang saya-saya ko. But instead, we should be rooted. Ibig sabihin, hindi lang sa pagkakataon na yun, hindi lang yung time na yun na tayo nakikinig sa salita ni Lord. Meron din tayong sariling oras na, mas lumalim sa pagkilala at sa pagkaalam sa salita ng ating Panginoon. Real growth is built daily. Prayer, word, yung ating obedience, yung ating consistency sa ating mga ginagawa para sa ating Panginoon, even when no one is watching. Yun po yung pinakamahalaga kapag wala na pong nakakakita sa atin. The deeper your roots, the stronger your life. Your depth determines your height. Yung atin pong lalim ang nagdi-determine kung gaano tayo kataas. Yung height natin, hindi literally, no? But of course, hindi tayo dapat din matrap sa ikaisipan na, yung root ni sister, baka siguro maliit lang. To tell you, wala pong nakakakita ng ugat na nakatanim sa loob, right? So we shouldn't also judge other people na, yung root mo sobrang shallow. Wala pong ganon, ha? Di ba? Patingin. Patingin, mababaw ba yung ugat mo? But this message is a reminder for us that we ourselves, tayo alam natin mismo yon sa ating mga sarili. So we should focus sa ating mga pananampalataya, sa ating mga sarili, and not to look at other people, but to look our own roots. Palaguin mo yung sarili mong ugat. Huwag mong pakialaman yung ugat ng katabi mo. Kahit pa ugat-ugatan na yan. Di ba? Pakialaman mo yung sarili mong ugat. Okay? The deeper your roots, the stronger your life. So kailangan malalim yung ating ugat sa ating Panginoon. Amen? Amen. Mabilis ba ako? Third point, when there is no depth, pag walang lalim, growth becomes something you resist instead of pursue. Kaya po ang pangatlong point natin, baka bonsai kung ayaw sa paglago. Ito yung mahirap, no? Resistance. Mayroong resistance sa growth, sa paglago. Naku, nasa elevate season pa man din tayo. Pero ayaw mag-elevate. Ano po tawag doon? Baka bonsai. Ayaw mag-elevate. Ang bonsai po na ito, hindi siya pwedeng mag-grow freely. Right? It is trimmed, it is shaped na gaya nito, and restricted, so it will stay small. Why? Because natural growth would make it outgrow yung pot kapag hindi control. Kapag wala yung mga alambre dito, kapag mas lumago siya, baka masira na yung pot, masisira na lang yung paso. And again, spiritually speaking, no, marami uli Christians sa labas na ganito, no? Ayaw lumago. Not because they are incapable, but because growth requires stretching. Masakit yun. And stretching is uncomfortable. They want blessing without breaking, elevation without process, fruit without pruning. Gusto mamunga agad ng hindi napuprune, hindi tinatanggal yung mga sanga na hindi healthy. But growth does not happen in comfort. Agree po ba kayo doon? Kapag sobra ka ng comfortable sa isang bagay, hindi ka mag-grow. In John 15:2 in NIV, habi doon, He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. Nalagay ko ba yung Tagalog version? Sa pa-flash po nung pangalawang slide.
Sa Tagalog version, sa John 15:2, pwede po ba nating basahin ng sabay-sabay? Kita nyo ba? 1, 2, 3, go. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nakalagay po yun sa salita ng Panginoon. Hindi po yun gawa-gawa. Ang galing, no? Kasi pati yung tree na to, yung mga puno na gawa pa or nagamit bilang halimbawa, no? And even dito sabi niya, even daw, yung mga sanga na nagbubunga na, even fruitful branches, they are actually pruned din. Tinitrim din yun. Meaning, kapag halimbawa gusto tayong palaguin ng ating Panginoon, may tinatanggal siya. May tinatanggal siyang mga sanga, maaring hindi na ito nakakatulong para sa ating paglago. Tatanggalin niya yon, naayusin niya, i-stretch niya tayo para tayo ay lumago. Ano ba yung mga branches na yon? Maaaring mga, halimbawa, trabaho, halimbawa na, okay anak, hindi na to para sa'yo. Masyado na nitong inaapektuhan yung relationship natin, hindi mo na ako nalalapitan, hindi ka na nakakapagsimba. Maaaring tinatanggal ni Lord yon. Maaaring mga relationships na hindi tama. Maaring love life na, okay anak, generous, hindi pa oras para mag-love life, di ba? Maaring character, may pagsipat, di ba? Even character, maaring minomold ng ating Panginoon or may mga character na tinatanggal ang ating Panginoon sa atin. May mga ugali tayo, sis, iwasan mo yung pag-iirap, nakaka-offend. Di ba? Maaring may mga bagay na inaalis ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Those are branches. Not to destroy you, but to grow you. To grow us. But you know, bonsai thinking, tuturo ko to ulit itong bonsai, it resists stretching. Ang dami pong nakapaikot dito na mga alambre. So, kapag medyo nakikita na okay, lumalago na siya, okay, paikutan uli natin, lagyan uli natin ng alambre, kontrolin natin ulit para hindi mag-grow. And ganun din po sa buhay Kristiyano, no? Every time that God stretches us or stretches them, stretches yung ating mga buhay, we sometimes resist. We retreat and go back sa comfort natin. Lord, dito na lang ako kasi hindi po masakit. And you know, here's the danger. What once protected you can eventually limit you. Gaya po nito, the pot is good for a reason. Okay po ang paso for a reason, for a season as well. Kasi hindi naman pwedeng dyan ka lang forever. If you stay too long, it becomes restriction. Isaiah 48:18-19, forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Sabi nun, kung inaalis na tayo ni Lord, diyan sa ating mga paso, sa mga comfort zone natin, sa mga pot natin, kung inaalis niya na tayo diyan, para maitanim sa tamang soil, sa tamang environment, wag na tayong mag-resist. We do not dwell on the past, gaya ng sabi sa verse, but look forward to the things that the Lord, or the new things that the Lord has in store for us. Many are stuck not because God is silent. Hindi po dahil walang ginagawa ang Panginoon or silent ang Panginoon, but because they refuse to grow. Ano ngayon ang tamang response natin? Ano yung antidote para hindi tayo magaya sa isang bonsai? Of course, ang tanging paraan lamang or susi is to stay connected to the true vine. John 15:5, I am the vine and you are the branches. Sa Tagalog, i-move natin hanggang 5-7, sabi doon, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at nasusunog. In verse 7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Real growth happens when you stay connected to Jesus, na sabi doon, the true vine.
even when it is uncomfortable. Yung manatili tayo sa Kanya, manatili tayo sa puno ng ubas, ang ating Panginoon. Because sabi ni Lord, di ba, apart from me, kung kayo hiwalay sa akin, kung wala kayo sa akin, wala kayong magagawa. Apart from me, you can do nothing, sabi ng Panginoon. Mature Christians don't pray, Lord, make me comfortable. Lord, gawin mo namang komportable ang buhay ko. Mature Christians, they pray, Lord, stretch me. Lord, change me. Lord, mold me. Grow me. No, kasi hindi nililimitahan yung ginagawa ni Lord sa kanyang buhay. Ayaw manatili na hindi lumalago. Gaya halimbawa sa atin pong fitness journey, kahit papano naman po na-try ko mag-exercise, mag-workout sa gym. Gusto ng results, pero kapag ka po mahirap na yung training, quit na agad. Lalo kapag po leg day. Pagka yung araw ng training mo is the focus sa leg, Diyos ko talagang hindi ka makakalakad after ng training, di ba? Sinusumpa ko yun noon. So after noon, kapag ka mahirap na yung ating mga training, yung nangyayari sa ating mga buhay, kapag ka nahirapan na, quit na kaagad. Ayoko na dyan. Kaya ang nagiging resulta, walang paglago. Ganon din halimbawa sa school. Kapag halimbawa mahirap ang isang subject, if we quit studying, hindi naman din tayo mag-grow sa ating knowledge. Right? Sa subject na yon. Ang ending, baka bumagsak pa tayo sa mga exam. And ganon din po sa ating paglakad bilang mga Kristiyano. Pag nahirapan na tayo, quit na kaagad. Not because it is impossible. Hindi naman imposible mag-review. Hindi naman imposible na malaman natin o magkaroon tayo ng malalim na kaalaman sa salita ng Panginoon. But because comfort was chosen. We cannot pray for expansion while we are resisting change. Hindi tayo mag-elevate kung tayo mismo hindi willing masaktan ang mga tuhod sa ating pag-akyat. You cannot grow if you keep choosing what keeps you small. Mananatili kang bansot. Actually, ang title ko po dapat bansot, kaso ang bantot pakinggan. No? O sige, sabihin mo sa katabi mo, wag kang bansot. Tapos baka letter T, no? Wala siyang wala siyang letter S. Wag kang bantot. Sige, chance mo na yan para sabihin. Wag kang bantot. Yan. Wag kang bansot. Meaning, pag bansot, gaya din ng bonsai, no? Hindi na nag-grow. Wala nang growth if you resist the stretching, the pruning, the adjustments na ginagawa ng ating Panginoon. Dahil dyan po tayo pinalalago ni Lord. God cannot expand a life that refuses to be stretched. Hindi po yun mai-expand ni Lord kapag ka hindi mo inaalaw si Lord na kumilos sa buhay mo. Gaya na lang halimbawa sa manibela ng mga sasakyan, kung hindi mo inaayaan na si Lord yung mag-drive, hindi natin mapupuntahan yung direksyon, yung lugar na nais ni Lord para sa atin. Masarap po kaya maging passenger princess, hello? So let the Lord take control sa manibela ng ating mga buhay. So the challenge for us today is do not resist growth. Kung may correction si Lord, huwag mong i-resist. Growth yan. Pag may sinasabi si Lord, pag may tinatanggal siya sa ating mga buhay, Lord, wag na, kunin mo na lahat, wag lang siya. Way po yun ni Lord para tayo ay mag-grow. Do not resist growth. Do not control your growth. Do not limit the Lord sa pwede niyang gawin sa ating mga buhay. Okay? Recap po tayo. Baka bonsai ka kung number 1, hindi ka tunay na nakatanim. Kaya po ang tamang antidote, be planted and not potted. Baka bonsai ka kung number 2, walang lalim. Kaya ang antidote, be rooted in the Lord. Number 3, baka bonsai kung ayaw sa paglago. Kaya ang antidote, be connected to the true vine. Be connected sa ating Panginoon. And in conclusion po, ito yung tragedy ng isang bonsai, ng bonsai na to. It doesn't just stay small. It misses what it was created to become. It misses yung kanyang full potential. If you can please show yung last slide. Ito po yung comparison ng isang bonsai tree and ng
ng isang real na puno na nakatanim sa tunay na or sa labas na environment, sa free siya na lumalago. Pareho po silang puno. Tama? Pareho silang may buhay, pareho silang may potential. But one, yung isa, it grew freely. While the other, yung bonsai, itong bonsai na to, it stayed restricted. The real tree expanded, the one stayed limited. The one developed deep roots, the other one, yung bonsai, remained confined sa isang maliit na container. Minsan po ganun tayo. We settle for survival instead of growth. We settle sa ating mga comfort, no, instead of transformation. We settle for shallow roots instead ng ating mga deep na foundation dapat sa ating Panginoon. Okay na tayo sa okay na. The problem po ay hindi po yung binhi, hindi yung seed. The problem, hindi yung puno. The problem is the restriction. Because a bonsai tree stays small, not because it lacks life, hindi dahil wala siyang buhay, but because its growth is intentionally limited. Intentional siya, na limitado lang. And maybe po, some of us today, we love God, but we've been living spiritually restricted. We are restricted by comfort, restricted by fear, natatakot tayo, restricted by shallow roots, We are restricted by our old mindset, yung mga old experiences natin, yung mga nangyari on our past, restricted by our unwillingness to grow. But God, did not create you to stay spiritually small. You were never designed to stay small. You were created to grow. You are created to deepen. You are created to mature. No, you are created to bear fruit. We are created to expand. We are created to elevate. So sometimes if you feel na or say na, siguro hanggang dito na lang yung buhay ko. Siguro hanggang dito na lang yung kaya kong gawin. Baka hanggang dito lang talaga ako. Baka ito lang talaga ako. Sino ba naman ako? Ganito na lang siguro talaga yung mararating ko. Wala nang patutunguhan ng buhay ko. But please remember, you were designed to grow and flourish. Pangako yan ng ating Panginoon. Just like in Psalms 92, 12-13, sabi doon, the righteous will flourish. The moment we receive Jesus and walk accordingly sa kalooban ng ating Panginoon, we say, the righteous will flourish like a palm tree and they will grow like a cedar of Lebanon, planted in the house of the Lord. They will flourish in the courts of our God. Mga puno na nakatanim sa tahanan ni Yahweh. Hindi po nakatanim sa kung saan. Hindi nakatanim sa paso lang, kundi nakatanim sa tahanan, sa templo ng ating Diyos. Kaya ang bunga niya ay dadami, sabi doon. God didn't design us for maintenance. He designed us, He designed you for growth, not bonsai, but a tree that grows, expands, and bears fruit. Pwede po tayo yung tumayo sa presensya ng ating Panginoon. As we end, pwede ba natin tong i-declare or sabihin sa ating mga sarili, nung may conviction, may pananampalataya na, yes Lord, ito ako. And can you say it, hindi ako bonsai. Sige, yung may conviction, hindi ako bonsai. Hindi ako limitado. I am designed for a great purpose. I will grow, I will expand, and I will bear fruits. Amen? Amen. Hindi ka limitado, hindi ka bonsai. So you walk like it. You walk like a real tree that is planted on the real environment na nilalagay ng Panginoon sa buhay mo. And don't stay potted na dito na lang ako, but instead, stay in the environment, the right soil na inilaan ng ating mga buhay, ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Just like the song that we have sung kanina, I'm saying goodbye to any limitation. Diba? And I'm saying hello kay Lord, the God of all creation. Because there are no limits. Walang limit sa ating Panginoon. Amen?
So we grow, we expand, we elevate. This is the time for us, to grow sa ating pananampalataya sa Panginoon. If maybe this time you are feeling is too small, the Lord is reminding you, hindi ka maliit, hindi ka bonsai. You matter in the presence of the Lord, and you have a great purpose. Amen? Let's close our eyes. Lord God, we thank you. We glorify you. Salamat, Panginoon, sa paalala mo sa amin sa araw na to. Lord, we don't want, Panginoon, manatiling bansot, Lord. We don't want, Lord, maging bonsai. Lord, we don't want to stay small, Lord, but we want to grow. We want to be deepened, Lord God, sa amin pong relationship sa iyo, sa amin pong pagkilala sa iyo, sa aming paglakad sa iyo, Panginoon. And we thank you dahil sa grace mo, sa mercy mo, Panginoon, na handa kaming tanggapin anytime, Lord. And even, Lord, sabi mo, you've also given us multiple chance, Lord. And we thank you because you allow us to grow freely. But then, Lord, I pray, wag mo rin po kaming hayaan, Panginoon, na mag-grow just on our own, but we want to grow, Panginoon, na kasama ka, na lumalakad, Panginoon, sa kalooban mo, sa amin pong mga buhay, sa will mo, Panginoon, even sa calling mo, Father God. And we thank you for your word, Lord. Hayaan mo na ang salita mong ito, Panginoon, na siya maitanim sa aming mga puso and it will just grow, Lord. And magamit namin, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na paglakad, Panginoon, sa iyo, sa amin pong pananampalataya. Salamat, Panginoon. Bless each one, Lord, na naririto. And I speak fruitfulness, Lord. We speak growth, Lord. We declare elevation, Lord God. We speak, Lord, that everyone will just bear fruit, Panginoon. And we thank you, God. We bless you, God. We bless you. Let's lift our hands for the benediction. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace both now and forever. In Jesus' name. And everybody say, Amen, Amen, and Amen. Amen. Praise God.